akong tinatago, wala akong... Nakailang release na rin sila ng sunod-sunod, hindi kita na-notice. Yes. Member ka pa ba ng X-Battalion? To be honest po. Okay. So, ang X-Battalion is grupo siya sa Muntinlupa. Nadagdag ka? Yes po. Totoo ba na si Honchong nagtanggal sa'yo sa X-Battalion? In this season of our lives, especially personally na lang po, kasi I can't speak for them. It means ba na itong pinaka-close mo, yun din yung nakatampuhan mo? Nakikita ko talaga yun. Sobra talaga na parang affected sila what's happening. Ano ba ang mas importante sa'yo, fame or peace of mind? Wala po dun sa choice kasi yung choice ko is Jesus, ma'am. Jesus talaga. Kumusta naman si J. Roa ngayon? Wow. Grateful and geared up, motivated po. Sobrang excited. Ilang taon ka na? 25 po. 25. 25? Yes, So, batang-bata ka pa. Bigyan mo naman kami ng konting background. Alam ko, ang dami mo ng followers sobra. Saan ba nagsimula? Saan ba lumaki si J. Roa? Si John Roa, o mas kilala bilang J. Roa, ay isang rapper, singer, at songwriter. Bata pa lamang ay kumakanta na siya at sumasali sa iba't ibang singing contest sa telebisyon. Nagsimula siyang makilala bilang bahagi ng X-Battalion kung saan unang napansin ang kanyang husay sa pagkanta at rap. Ngayon, sa edad na 25, ipinagpapatuloy niya ang kanyang solo career bilang independent artist. Dala ang sariling kwento at kakaibang timpla ng rap at R&B na nag-iiwan ng marka sa bagong henerasyon ng OPM. Ako po talaga, I was born and raised in Cebu City. Mabolo, Cebu City. Bisaya talaga, ever since bata pa. And I started performing na, in love po talaga ako sa performing nung lumaki ako sa tatay ko. Kasi tatay ko po, dancer, hip-hop dancer. So may group siya, hip-hop group siya. So bata pa lang ako. Baliktad po kasi daw ako sa, di ba ibang bata, pag pinapa-perform, umiiyak. Yung parang, ako baliktad pag hindi ako pinapasampa sa stage. Di ba, parang umiiyak ako. Gusto ko talaga na sa harap ako ng mga tao. So, sa madaling salita, bida-bida po talaga ako. Bida-bida? At what age? Ilang taon ka nito? 8-9, ganun. 8-9? Ano to? Contest talaga? Or mga ganun nagpe-perform? po, contest nila papa. Alam niyo po yung mga bata sa gitna ng isang hip-hop group na pinapasayaw, tapos di stepping ng grupo, pero highlight siya. So, ganun po, yun po yung role ko dati sa group nila papa. Tapos, 10 years old ko po nung unang na-discover na gusto ko rin pala kumanta. Yung mama ko talaga, nagko-contest din nung bata pa siya. So, parang akala ni mama, parang mas nakuha ko yung talent ni papa. Tapos, noong 2010 kasi kapanahunan po yun ng first YouTube days, Justin Bieber. So, 2010, 10 years old ka? Opo, may ano na kami nun, na-expose na sa internet Early days yun ng internet. So, that time na-discover ko si Bieber, na-discover ko din si Charlie Green. So, parang Michael Bublé. So, parang naghalo yung influence ko with classical music and then yung pop that time. So, nung na-discover ko yung karaoke sa YouTube, kasi may sarili kaming piso net, parang naririnig nila na may boses daw ako. So, Paano yung karaoke? Parang... kasi po, dati, diba, ang karaoke sa ano lang talaga, yung machine. Ngayon, nung nagka-YouTube, diba, may YouTube karaoke na nung time na yun eh. So, nagkakaraoke ako sa PisoNet. Yung hulugan mo ng piso, tapos kakanta ka. Ano yun? May boses ka na nun. Alam mo talagang singer ka. Hindi. Hindi mo alam na you were born singer talaga. Kung anong magustuhan ko dati as a bata, ever since, gagawin ko talaga. Oo. So, nahiligan mo yung music. Opo. Tapos, lumaki rin siyempre yung lolo ko, si Joey. Lumaki ako na talagang mahilig sa music. Banda rin kasi dati. So, Beatles, Frank Sinatra, Matt Monroe. So, yun yung mga kanalakihan ko po na music talaga. So, doon ako nagkaroon din ng spark talaga as a musician. Ang ginawa mo? Yun po, at an early age, sumali doon ako ng mga contest. Kontesero po ako bago ako naging manunulat talaga. Manunulat. Nanalo ka? Ang galing po ni Lord kasi halos lahat ng sinalihan ko na ako nag-representa mismo sa magulang ko. Nasali ako dyan. Tumungtong po ako sa mga TV, sa finals, pero wala akong pinanalo ni Isa. So, talentadong Pinoy at 11 years old. Talentadong Pinoy. Nag-join ka sa Talentadong Pinoy. Yun yung first time ko mag-Manila. Nag-audition ako sa Cebu, dinala ako Manila. Tapos di ka nanalo? Di ako nanalo. Tapos nag-Pilipinas Got Talent ako. Pilipinas Got Talent? Nag-semifinals ako, di na naman ako nanalo. Oo. Ilang taon ka nito? 12, 13, mga ganun po. 12, 13. So, hindi ka nanalo. So, after that, pinanghinaan ka ba ng loob? Hindi pa rin. Parang nag-try pa rin ako, nag-The
Voice, yun naman The Voice, hindi talaga ako nakapasok sa TV noon. Parang sa Cebu lang. Tapos, ang last ko na Tawag ng Tanghalan, yun, nag-TV naman ako ulit. So, Oo. 2015 to. Nagtawag ng tanghalan Yes, ka pa. yes, yes. Ay, grabe. Ang dami niya Sabi sinalihan. ko mo sinalihan talaga. Oo. 2015, yun yung dun ko na-realize. So, natalo ako. Dun ko, napanghinaan ako, pero mas more on na-realize ko. Kasi timing din, na pag-uwi ko po ng Tawag ng Tanghalan, parang meron po nag-viral na parang Facebook video po namin ng kaibigan ko sa Cebu. Nagbi-beatbox siya, kumakanta ako sa Fire Exit. Parang R&B version ng Tatlong Bibe yun eh. Oo. So, yun yung time na parang malakas na rin po yung Facebook. Nag-viral siya. Nag-viral siya. So, doon ko na-realize, kasi ginawa ko ng sariling version yung Tatlong Bibe. Nakakatawa, pero parang doon ko na-realize, mahilig pala talaga ako magbali ng mga kanta. Alam ko na paano magsulat. Hindi ko lang siya pinukusan kasi parang sa akin, gusto ko mag-artista, gusto ko mag-TV, ganun. Alam ko at age 15, syempre, nagpo-follow ako sa'yo eh, kilala kita. Alam ko at age 15, nag-join ka na eh sa isang group. Yes, Tama yes, ba? yes. Member ka pa ba ng X-Battalion? Wow! The golden question, mama. To be honest, ma'am, hindi ako sure. Oo. Hindi ako sure. Kasi, Paano hindi sure? kasi hindi po, wala pong official eh. Wala rin po kaming napag-usapan. May contract kayo na magkakasama kayo dapat as a group. Wala naman po kaming contract as a group. Kasi parang ano naman po kami. Kumakalbog po yung puso ko. Hindi. Wala naman po kaming contract as a group. Kasi separated po yung contract talaga namin legally. So, ang simula nito, ikaw lang muna. Hindi, ang nangyari po, kasi before ako nag-join ng group, nakasign na ako sa certain label. Okay. And then, eventually, nag-sign din po sila sa label na yun. So, pwede ka maging solo. Opo. Pero yung start po kasi namin talaga, na nag-start yung XB, hindi pa kami ganun ka parang mitikuloso sa mga kontrata. Ako, nag-sign lang talaga ako dun sa label before for the sake of wanting to, syempre, be an established artist at an early age. Saka, yun nga, wala pa kaming alam talaga sa industry. Nag-sign ako sa kanila at 15. 16 ako nag-join sa grupo talaga officially. 15 turning 16. So, nauna ako mag-sign sa kanila sa contract na yun. Tapos magkaroon po silang sarili nilang contract eventually with Kasama Miss ka Ai. doon? Opo. Wala po. Ay, dalas-alas? Opo. Kasi nag-solo din po ako for a time eh. Umalis po talaga ako officially sa grupo Oo, dati. actually, na-observe ko kasi una solo ka, tapos nandito ka sa group, tapos umalis ka uli. Tapos bumalik ka sa ulit. group, parang twice kong nakita na bumalik ka. Pero ngayon kasi, nakailang release na rin sila ng sunod-sunod, hindi kita na-notice. Yes. Sino ba talagang pinaka-close mo sa X-Battalion? Simulan po natin siguro sa pinaka na-meet ko. Pinakauna ko Hanggang na- ngayon hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Pinaka-close mo? Or wala, nag-end na talaga? O sige. Hindi, Sige. siguro ma'am, gusto ko lang po siguro sabihin din na wala pong away na nangyari, walang sumbatan, Okay. o away talaga na diskusyonan, ganito, ganyan. Siguro misunderstanding. At the same time, actually, hindi ko nga lang masasabi kung Sa kagrupo ba? It means ba na itong pinaka-close mo, yun din yung nakatampuhan mo? Opo. Ang hirap sagutin, ma'am. Ang hirap sagutin kasi ayoko po talaga din siya maging dating na parang tama ako, mali sila. Parang walang ganun eh. Kasi siguro I'll just leave it lang po na in this season of our lives, especially personally na lang po, kasi I can't speak for them eh. Pero one specific person, si Mark, si Honcho ba? Actually po, ang una ko na-meet talaga si Miss Casta sa Manila nung nagtawag ng tanghalan ako kasi fan talaga ako ni Casta. Naunang sumikat si Skasta. Yes, ma'am. Opo. So, nakilala ko si Casta 2015. Kasi may kakilala rin po ako na kakilala niya. And then, pag uwi ko ng Cebu, doon ko na-meet si Honcho at saka si Floji. Okay. Nasa Cebu sila. Doon po, na-form yung unang group, yung Kakaiboys tawag doon eh. Ex-battalion yun, pero kakaiba kasi yung kanta namin. Yung pangalan. So, dahil apat kami doon, sabi ko, sali natin si Skasta kasi fan nga ako ni Skasta. Tapos magkakilala pala sila ni Floji, so on and so forth. Naging Kakaiboys In Cebu kami. to ha? Cebu to po, nangyari. opo. Okay. From Cebu, sumama ako ng Manila, dun namin nakasama si Skasta. Tapos nagkasama kami sa isang bahay. Sa bahay ni Honcho. Tapos dun din po ko nakilala yung ibang members ng X-Battalion. Kasi X-Battalion... So, X-Battalion na sila noon? Yes po, ma'am. Okay. So, ang X-Battalion is grupo siya sa Muntinlupa. Nadagdag ka? Yes po. Nadagdag Inad ka ni ako. Honcho? Opo. Totoo ba na si Honcho nagtanggal sa'yo sa X-Battalion? Hindi po, ma'am. Nag-add na po. Yung first ko naalis talaga. Na parang nangyari po kasi, meron po talaga ding kakulangan sa side ko to explain na gusto ko talagang mag-try ng ibang type of music na misunderstood. Malaki po talaga din yung kakulangan ko. So, nadagdag na lang. Nung umalis ako, parang na officially niya po akong inalis din. Ni Honcho? Oo, ni Honcho.
Oo. Pero kung recently po, siguro po para lang to close the kasi ayoko rin po maging speculation Oo. sa ever. Hindi. Tanong talaga yun ng karamihan. ma'am. Ayaw luminaw eh. Nire-respect ko rin po talaga yung privacy tsaka yung... Na magstay na lang doon yung Opo, story. yun po, kasi hindi Oo. po siya something to... Pag-usapan na. Wala akong tinatago, wala akong parang, kasi wala ayaw mong sabihin Oo. yung ganito. Gusto ko irespeto yung privacy ng isa't isa. Oo, Gusto pero- ko, kasi siya I'll leave it lang po siguro na, iba lang po talaga yung paths Oo. namin ngayon. Iba rin yung perspective namin ngayon. Especially po na, may mga kanya-kanya na kaming families. Oo. May mga ako especially po as a new dad and a new Yeah. husband. Especially when I really got to know who the Lord is. Yes, oo. Yung tinatayuan ko. Again, it's not about na mas Oo. better ako sa kanila, Oo. mas mabait ako. Oo. Hindi, wala siyang ganun eh. Kasi walang ganun Oo, sa mundo. kaya lang Lahat kasi, tayo may diba, kakulangan sa eh. Alam mo naman yung mga fans, alam mo yung mga nyo, tagahanga ninyo, minahal kayo as ex-batalyon. Opo. So, parang feeling nila, siguro as a public figure na rin, or hinahangaan kanila, parang there's something na meron silang gustong sagutin na sa inyo lang talaga Yes, magagaling. oo. Pero maaari pa ba tong maayos or magkasama-sama kayo sa isang malaking project in the future? Ako naniniwala ako na we have a choice to open doors for relationship or close doors. Pero at the end of the day, kung yun yung dinesign na relationship ni Lord sa buhay mo, wala kang magagawa. Yeah. Wala pa tayong magagawa. Kahit nga, especially sa mga tao, kahit hindi about sa grupo ko, families na we close our doors with our family members or whatsoever relationships, if those relationships are really meant for your life, Ibibigay ka ni Lord yan. Ililid ka Ibibigay doon ni Lord So yan, ako ma'am, correct. wala ako sa posisyon, alam ko na wala ako sa posisyon to close it. And I don't want to say na I'm closing my doors, ma'am. I just believe lang talaga na in this season of our lives, especially personally, ma'am, again, I can't speak for them. Iba kami ng paths. Oo. Iba kami ng kailangan lakaran. O so yun, para sa mga viewers natin, hindi kino-close ng door. So walang Walang away din, walang away ma'am. na Walang nangyayari. kahit ano, Kasi iba lang. grabe na yung mga tanungan. Alam ko, after posting this, mag-up na naman tayo sa mga comments. So kung ano pa yung mga gusto nyo itanong, nandito na ako. Kasi nakikita ko talaga eh. Apo, Sobra apo. talaga na parang affected sila with what's happening. In my personal question for you, J. Roa, nakikita mo ba sarili mo in the future na as an solo artist or parang feeling mo masyado kang na-label as ex-batalyon? Ako, ma'am, na-realize ko talaga na either way, kung mag-solo artist ako or I get to be with the group again, I can consider myself as a solo artist now. Actually, kahit po sa mga kasama ko rin, may mga solo careers na rin po talaga kahit as an ex-battalion. Pero I believe, ma'am, na ang tawag dito, hindi ko siya dapat ikahiya. At the same time, hindi ko rin siya din na dapat na parang masyadong ibalandra na ex-battalion pa rin ako, ganito, ganyan. Ma'am, bakit ko siya ikakaya? Isa po yan sa... Part siya ng success Sobra, mo. ma'am. So, kung sino si J. Roa ngayon is because Ma'am, nag-start ka rin as yan ex-batalyon. Yeah. Yan po sa pinaka magandang word na kung sino si J. Roa ngayon, wala akong itatago doon. Wala akong para itakpan na. I am blessed to have this gift of creating music and singing na binigay ni Lord sa akin. Pero ang naging character, naging lessons and kung paano nabuo yung character ni J. Roa, sobrang lumaki yung improvement ko. Yung character as an artist nung nasali ako sa X-Battalion. Especially, you get to be surrounded with the likes of Flo G, Honcho, Skasta. Iba't ibang elements of musicality. At the same time, bunso ako eh. So, sponge ako. So, marami ako nakuha Natutunan. from them. And isa yun sa mga malaking talaga sa akin. Oo. So, Pero paano ka ba nagkaroon ng inspiration as a composer? Kasi ang galing mong gumawa ng kanta. Nakakarating sa akin yung mga ginagawa mo na hindi mo pa nalalaunch. Sobrang tago sa puso. thank you po. Praise God. Thank Anong you po. inspiration mo? Paano mo siya nagagawa? I wanted to be relevant. I wanted to create music that would parang makarelate yung mga tao at the same time, market-wise, makilala ako as an artist. Pero nung nagsimula kami ng X-Battalion, talagang experiment din po talaga kami. So, yun po talaga, fame ang naging inspiration. Yun po, walang filter doon. I wanted to create songs that would listenable and relatable sa mga tao. Kung actually wala pa akong genre, ma'am, yun ang dati ko na struggle or inisip ko na, saan ba talaga ako? Hip-hop ba ako? R&B ba ako? Pop ba ako? Ganun, Ang galing mo acoustic ba? kasi kaya mo lahat. Thank you po. Blessing Diba? siya, pero at the same time po, medyo nakakalito siya at first. Pero doon ko na-realize na dahil binigyan ako ni Lord ng ability, nagiging genuine yung
pag-release ko ng mga Songs, sulat. yes. Pero, hindi lahat yun kwento ko. For example, yung Ox lang po, hindi naman ako broken-hearted nung time Oo, na yun. grabe yung ox lang. Thank you, ma'am. Sobra. Anong pinaghugutan mo? Yung Ox lang po, Ito ba yung pinakapumutok mo? opo, isa po sa mga pinaka talagang nakilala din sa akin as an Oo. artist. Aside from ox lang, biyahe. Di ako F-boy, Oo. biyahe. Kadalasan po talaga, kanta namin ng mga grupo ko talaga. Oo. Anong inspiration mo nung ginawa mo? Nung ginawa ko po yung Ox lang, naging fan po ako nun, nang naging mentor ko rin, si Quest. Okay. Ng kanta niya na Walang Hangganan. That time, Moira, December Yan, Avenue. So, oo. doon ako na-in-love na sa OPM. At the same time, mahilig din talaga ako sa mga senti-senti. Nung nag-hip hop ako, medyo parang yun yung mga music na hindi ko masyadong napupukusan. And then, nung time na yun, doon yung umalis ako sa grupo. So, Anong year to? 2017, 2018, ma'am. So, 2 years ka lang talaga nag-ex-battalion? Opo, yes po, Okay. yes po. So, nung nag-ano ako, umalis ako sa grupo, parang yung hurting ko, doon ko nilagay sa kanta. Pero it's So, ano na-compose mo nung ginawa mo tong... ayun po, yung Ox lang Na-hurting ka, ako. Ox Yun lang, po. oh. So, ang nangyari, in a form po siya ba breakup song, pero breakup song ko siya para sa mga, sa grupo ko. oh. Pero ang galing kasi, ang daming mga tao na parang, alam mo ba, nung nag-break up kami, ito yung pinapakinggan ko, ganyan. Oo. So, pero, di mo talaga doon mo alam. pala hinugot yun. So, talagang broken-hearted ka rin when that Opo. happened. Opo, pero hindi talaga siya my personal story. Pero yun nga po, kaya ako kinuwento na ito yung intentions ko tsaka pinaghuhugutan ko before. Kasi ngayon po, my music for this past 2 to 3 years, yun ang nagiging guide ko talaga ngayon is the goal is authenticity, ma'am. Yes. Yung kung ano talaga yung kwento ko as a tao, as a father, as a husband, as a follower of Christ. Yun ang ano ko talaga ngayon na I pray na my music. Paano gagamitin yung music ko to be an instrument sa ibang tao? So, kapag ka nagko-compose ka, paano mo mai-inspire yung mga younger na aspiring na maging artist din also like you na ano ba yung step-by-step na pwede kong simulan para yung pangarap ko magkatotoo rin, kagaya ng sayo? Sa composition siguro, ma'am, ako nagsimula talaga out of, yun nga, parang gusto ko magkaroon ng sarili kong kanta. So, siguro to put it plainly, na-learn ko din to sa isa sa mga talagang influence ko, si Ed Sheeran. Kilalang kilala. Yes. Sinabi niya one time sa isang parang video na, ang songwriting, para siyang gripo na kalawang. So, pag binuksan mo yan, siyempre, ang unang lalabas na tubig is kalawang. Kalawang. Pero hayaan mo lang nakabukas yung gripo. Eventually, lilinaw yung tubig. So, parang ganun yung songwriting. Na sa akin, nagsimula siya dahil nagsulat lang ako ng nagsulat, naggawa lang ako ng mga pangharana, ganun. Eventually, nasali ako sa grupo, kumuha kami ng mga songs, nagsusulat ako ng mga kanta up until today. So, kung ano man yung improvement or ano man yung character ng songwriting ko today, bunga siya nung constantly lang na pagsulat. So, dapat Constantly lang. paulit-ulit ka lang talagang gagawa. Siguro technically, ma'am, yung nito kanina, yun yung parang pinaka-basic na flow. Kasi naniniwala ako na, ano siya eh, wala siyang isang design. Oo. Every artist may different na way kung paano sila ma-inspire to write. Pero, ang pinaka-basic talaga is wala kang magagawa. Parang business, parang kahit anong bagay sa buhay, kailangan mo siya gawin constantly. Eventually, mag-i-improve siya. Kung anong ginagawa mo, sinusulat ngayon, gawin mo lang ng gawin. Gawin mo lang ng gawin talaga. Ano yun? Sasabayan Opo. mo na ba ng kanta? Or ano ka na lang muna? Sulat ka na lang muna. Wala munang music for you. What works for you? Sa akin po, dalawa. Nauuna talaga, ang pinaka-favorite ko is nauuna talaga yung melody and yung instrumentation. Especially now na I've learned how to, praise God, I've learned how to produce. So, nagagawa ko yung beat, nagagawa ko yung arrangement. Pag meron na akong feeling and yung idea ko while creating the music, dun na pumapasok yung story or minsan kailangan kong upuan yung instrumentals para makuha ko anong story na ibibigay ni Lord sa akin para maging kanta. Iba naman, nauuna yung sulat, Songwriting. nauuna yung tula, Yung- nauuna yung ano. It really depends on saan comfortable ang artist at kung paano siya kinausap nung kanta na ginagawa niya. Ang nangyayari sa akin, kung saan ako dinadala nung music po, ang sound feeling siya eh. Kasi connection siya, vibration siya eh. Doon ako nagbe-base. Doon ako nag-start kung paano ko gagawin yung kanta kasi doon nagsispeak sa akin yung arrangement na ito leading siya for inspirational or leading siya for love song. Kapag na-work sa'yo yung isang kanta or yung mga nag-viral mo,
it all comes with a feeling. Yes, ma'am. Ang iba naman is syempre meron ding motivation behind it. So, sa akin din, meron din ako makanta na hindi based sa feeling, based naman siya sa idea. So, depende So, po iba-iba. talaga. Wala So, siyang formula. very natural, di ba? Pagka Yes, ginawa ma'am. mo siya, lahat ng broken-hearted, mahihit mo. Alam mo yun? Lahat ng feelings, yun nga, syempre, pag motivational, mamomotivate yung mga tao. Pero, ang napapansin ko lang, pag kumanta ka with emotions, parang lahat, kulang na lang umiyak sila pag sinasabayan kanila. Kasi nafe-feel nila yung the way you deliver the song. Oh. Kahit anong makanta, kung hip-hop man yan, or emotional man yan. Kaya maganda yung nagiging result. Ano yung mapapayo natin sa mga viewers mo o sa mga tagahanga natin? Ano yung mga takeaway nila dito sa naging interview natin sa'yo? Try your best as much as you can to be authentic as possible. Be authentic. It doesn't have to be na parang kwento mo siya lagi. As a musician to, mama, kailangan mo i-embrace yung music as if it was your own. And it'll be authentic from that. And syempre, hindi imposibleng hindi magkoconnect sa'yo yung kanta. Be a storyteller. Yun talaga. Actually, lahat tayo storytellers. Yes. Do the best as you can to be the best storyteller ever. Whatever you're doing in your life now. Do not depend on anything that's temporary, especially, validation. My favorite drug was validation kasi, mami, isa talaga yun sa mga naging leading cause ng lahat ng choices and decisions ko sa buhay, yung wanting to be validated all the time. So, especially sa generation na to, stop trying to validate yourself with other people because yung totoong identity at validation talaga na hinahanap mo, wala sa mundo Nasa nag-iisang may alam ng lahat mo, mas kilala pa kaysa sa sarili mo. I believe na it all should start and end with surrender. Everything in this earth is His. Yes. So, Amen. wala tayong pagmamayari. Sobrang malaking blessing na pinapahawak tayo ni Lord sa mga bagay na meron tayo ngayon. Maliit man o malaki. So, be the best steward. Alagaan lang natin. Ipalago natin. Alam mo yun, music, career man, business man o kung ano man. Even whatever you have, you give now. If you were watching as a young kid, wala man akong pera pa nag-aaral pa naman ako. Imposibleng wala kang gift. Academically man, or talent. Kahit anong bagay. Creative art man. Kung anong meron ka, yan yung dinesign ni Lord para sa'yo. So yun lang. Yung buhay natin, gift na yun, diba? Yes, ma'am. So, Yan mismo. we don't have to look for anything na ano ba yung gift na meron ako kasi kusa yung lalabas. But most especially, yung buhay na binigay sa atin ni Lord, gift na yun. Yes, ma'am. So, ang pinaka-takeaway din natin dito is be authentic, embrace everything that you have. Yes. Huwag ka nang humingi ng validation galing sa ibang tao kasi hindi naman yun ang magsusukat kung anong klaseng tao tayo. Loophole yan. So, hindi natin kailangang hanapin yun sa ibang tao. Hindi natin kailangang i-beg. And most especially, lahat ng sentro natin dapat nandito kay God. Surrender everything sa Kanya. Ano ba ang mas importante sa'yo? Fame or peace of mind? Kung ano man to, bakit? Wala po dun sa choice kasi. Yung choice ko is Jesus, ma'am. Jesus talaga. Jesus. Not for the sake of the video, ma'am. May video or wala. Yeah. I'll choose Jesus over everything, ma'am. Kasi fame didn't fulfill me. Yeah. Finding peace. Kasi you can find peace, ma'am, in a lot of things. Meditation, substances, minsan, di ba? Exercise. And those are helpful things, di ba? May peace kasi, ma'am, na hindi natin naiintindihan. Correct. May peace na everlasting. Yung peace na kahit hindi peaceful yung paligid mo, peaceful ka pa rin. Nahanap ko siya kay Jesus, ma'am, Hindi sa ibang bagay. So, I'll choose Jesus over. And because of that, syempre, ang pinakahihintay natin lahat, sampulan mo naman kami. Haranahin mo naman kami ng isa sa pinaka-hit na song ng isang J. Roa. This song turned out to be God's love song to me. And God's love song to you. So, remind you that kasama mo siya lagi sa biyahe mo. Kahit ano man ang mangyari, ako'y katabi mo lang palagi. Basta't magtiwala lang sa akin, huwag mong bitawan ang kapit mo sa aking kamay. Handang ibigay lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa akin ibigay, hindi kanya bibitawan saan man mapunta ang biyahe nating dalawa. Grabe yung balahibo ko. Naiyak ako. Praise God, ma'am.
Thank you. Yes, God. Thank you po. Thank you sa sobra. Thank you rin po. Sobrang na-feel ko yung kanta. Sobrang na-appreciate kita. Yes, God po. And ikaw yung isa sa pinakahinangahangaan ko na, alam mo yun, behind all that tattoos, alam mo yun, alam na astig kang tingnan. Pero yung laman ng puso mo kakaiba eh. Thank you And po. lalo na nung nilabas mo talaga na si God talaga yung sentro mo at kung ano man Trying yung my mga best, nangyayari sa iyo yun yung sentro ng buhay mo. But before that, we thank the Lord for this opportunity also Thank na you, ma'am. may nabalitaan ako na magnenegosyo ka daw. Wow! Actually, Okay, natignan ayun ko na to. Nakakabahan ako, ma'am. Ano ba? Iano na ba natin yan? Ilo-launch na ba natin Yes, yan? yes, by God's grace, yes. Very, very soon, I will be launching my very, very own recipe, very own brand of ice cream, ma'am. So, the brand of the ice cream is called Joey Joe's. Actually, Yes. we soft launched it last year. So, online kami. So, you can check it on Instagram and Facebook. And soon, very, very soon, we'll be releasing our own stores also. Yes. We'll be And putting up our own stores, ma'am. ano ba pakakaabangan nila? Distributorship? Resellers? Meron na ba? Keep you updated sa pages namin at sa mga social media accounts ko and sa page ng Joey Joe's. But for now, I'm preparing it more. It's there na, pero I'm preparing it 100% para ready for distribution or Yes. franchising. So yun, aabangan ninyo. Mismo dun sa Facebook page ni J. Roa and Instagram, Facebook also ng Joey Joe's, mag-update sila kung kailan i-release. Ito yung isa sa pinaka-aabangan ko. Actually, ako number 1 ako magsusupport dito. Pagdating talaga dyan sa ice cream na yan, dahil nalasahan ko na siya, natikman ko na siya, wala akong natikmang ganyang kasarap na ice cream Wow. sa buong buhay ko. I would like to congratulate you in advance. Thank you, ma'am. And also, meron ba silang aabangan sa mga concerts Ooh. or meron ka mga shows? I am still making music. I'm more excited to make music now. Yes. Kasi, yun yung sabi ko po, yung purpose, Yeah. yung direction. Inspiration. So, I just released a new single. It's called Ayoko Magmadali. It's a reminder for us to slow down sometimes for the people we love. So, it's called Ayoko Magmadali. It's out now. I also have a Christian album that's out. It's called Free Love. So, if you guys want to check it out, it's a pop Christian album. So, you would enjoy it also. Ayun, I'm releasing more music. Just check it out. Again, congratulations in advance, Thank J. you. Roa. Yes, Ken. Maraming salamat. So guys, abangan nyo kami sa mga susunod na segment or episodes pa natin dito sa The Expert. So see you guys sa susunod and abangan nyo pa yung mga ibang sorpresa natin. Subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, Christina Poshing Giroux, at doon you will hear more on The Expert. So abangan nyo. Sa aking kamay, handang ibigay lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa aking ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe nating dalawa. Let's go! Thank you, you! ma'am. Thank you so Sobrang much! thank you. Grabe!